ay nabigo sa iyong buhay, paraiso. Kapag ka ikaw ay dumanas ng psychological problem o emotional problem sa iyong buhay dahil sa nararanasan mo sa experience sa buhay mong ito, sa mga problema, paraiso. Okay? Trial. Pareho din po ito, same word, kapag ka ang isang tao ay kunyari na natutokso siyang gumawa ng isang bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Okay? Paraiso rin po ang ginagamit yan. Kaya minsan nag-iisip tayo, ito naman ay trials if malayo naman sa temptation. Tama? Pero sa Greek word, isa lamang pong word ang ginagamit dyan. Kaya pagka ginamit po ito ng Biblia, ibig sabihin, the word is talking about two things. You can be either going through trials in life, may nararanasan kang hindi maganda sa iyong buhay, or dumadanas ka ng isang uri ng pagsubok. Ang pagsubok na to ay gagawin mo ang kalooban ng Panginoon o hindi. O gagawin mo yung kagustuhan. Pareho rin po yung yung sense niya. Kaya ngayon kung sinabalikan natin, sabi niya, blessed is a man. Now, bakit unang tanong dito, sino ang taong tinatawag na blessed? Ang taong tinatawag dito ni Pablo na blessed ay walang iba kung hindi yung mga Kristiyano, okay, na nagpe-persevere. Kasi tingnan po niyo, blessed is the man who persevere. Tandaan po natin, ang kausap niya rito, ang sinulatan niya rito, mga Kristiyano. Okay? Kaya in-encourage niya ang mga Kristiyano, okay, na pinadala niya ng kanyang letter, na sabi niya gano'n, manatili kayong, okay, nagpupursige. Manatili kayong nagpe-persevere. Sabi niya gano'n, sapagkat ang pagpe-persevere, ang pagpupursige ng isang Kristiyano ay dapat nating maisip na hindi ito kakakulangan sa atin, kung hindi bagkus ito ay may dulot na pagpapala sa atin. Okay? Kung bakit tayo, okay, ay sinabi niyang mapalad o masaya o blessed ang tao na dumadaan o ang Kristiyano dumadaan sa perseverance, sapagkat ang sabi niya, sapagkat sa kanya ang crown of life. Kaya daw tayo, makita po ninyo, kaya po sabi dito ni Pablo, huwag kang mawalan ng loob. Lahat naman ng tao dumadaan sa pagsubok, dumadaan sa tukso. Wala pong Kristiyano o wala pong tao sa ibabaw ng mundo, okay, na hindi dumadaan sa temptation. Hindi dumadaan sa trial. Amen? Sa maniwala kayo sa hindi, pagbukas pa lamang ng inyong mata sa umaga, okay, ay nahaharap na kagad tayo sa desisyon ng buhay. Gagawin ko ba yung kalooban ni Lord o hindi? Tandaan po natin mga kapatid, pagka binasa natin itong blessed is a man who persevere under trials, meron pong connotation dito na dapat nating maunawaan. Ang connotation na there is such thing as unstoppable choice every day. Unstoppable choice. Kasi parati tayong, kapag Kristiyano ka na, hindi nyo ba napansin? Nung hindi ka mananampalataya, yung bigat ng paggawa ng kasalanan, hindi natin masyadong nararamdaman. I mean, sabi nga ng salitang Hapon, okay lang, wasa-wasa, kahit na dodimuhi, kahit na gagawin na natin yan. Walang problema, kahit hindi maganda sa mata ng tao, hindi maganda sa mata ng Diyos, gagawin natin yan. Walang effect sa natin. Okay lang. Pero hindi niya napansin, nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, nung ikaw ay naging kapartinan ng pamilya ng Diyos, nung tinanggap mo si Jesucristo sa iyong puso, doon nagkaroon ng matinding pakikibaka sa iyong buhay. Doon yung tinatawag na nararamdaman mo ngayon, yung papaano talagang magpe-persevere, yung magpupursige. Paano kung mananatili sa ginagawa ng Panginoon sa aking buhay. Tignan po ninyo mga kapatid. Ang sabi rito, blessed is a man who perseveres under trial. Papalad yung isang tao na sa araw-araw na nangyayari sa kanyang buhay, every moment of the day, every second, okay, of his life, okay, nagpe-persevere siya, nagpupursige siya na mas pipiliin niya o pipiliin niya yung gusto ni Lord
kesa sa gusto ng sarili niya o gusto ng katawan niya. I mean, makikita po natin dito malinaw na ang isang tao daw po na dumadaan sa mga ganitong uri ng parating pagdidesisyon, at alam po naman natin, ang gawin, ang sambagay na ayaw ng ating katawan ay struggle. Kuha ninyo? Mas masarap yung gagawin ko, yung gusto ng katawan ko. Walang struggle doon. Pero para gawin ko yung ayaw o hindi naman, sabihin natin hindi na ayaw, bagay na yung katawan ko hindi inclined na gawin. Okay? Hindi niya feel gawin yung bagay na yon. Dahil gagawin ko